Nasaan si Ombudsman Boying Rimulya? Question mark. Kasunod ng kapansin-pansin ilang linggo nitong pananahimik at nang hindi pa kumpirmadong ulat tungkol sa umano'y mataas na opisyal na isinugod sa ospital, nananawagan ngayon ang maraming Pilipino ng malinaw at opisyal na update hinggil sa kalagayan ni Boying Rimulya. Sa social media, paulit-ulit na binabanggit ng mga netizens ang biglaang pagkawala ng ombudsman sa media spotlight. Para sa marami, hindi ito pangkaraniwan. Lalo't kilala si Rimulya bilang isang opisyal na mahilig humarap sa press conferences, nagbibigay ng panayam at aktibong nakikibahagi sa mga diskurso. Dahil sa kawalan ng presensya at opisyal na paliwanag, lalo pang lumalakas ang spekulasyon. Hanggang sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula sa Office of the Ombudsman tungkol sa mga kumakalat na ulat. Ang kawalan ng malinaw na komunikasyon ay siyang nagpapalakas sa panawagan ng publiko para sa transparency. Sa gitna ng mga usaping tumitindi sa bansa, nananatiling bukas ang tanong ng marami, nasaan si Ombudsman Boying Rimulya at kumusta ang kanyang kalagayan? Okay. So, pangatlong araw na ito ata na yun ang laman ng mga post. Totoo ba na naisugod sa ospital si Ombudsman Boying Rimulya? Hanggang spekulasyon lang wala namang ano. Ang maganda sana, kung hindi totoo, magsalita na po ang Office of the Ombudsman. Sabihin lang na walang katotohanan, walang nangyari sa ombudsman. O di ba tapos? Kailang tahimik din sila. Bakit tahimik sila? Bakit hindi nila pabulaanan ang mga kumakalat na ulat na isinugod siya sa ospital? Kasi nga matindi ang pinagdaanang pagsubok ni Ombudsman Rimulya 2 years ago na ba yun? Kasi nga ang una na bypass surgery, triple bypass ba yun? Tapos sinabayan pa ng sakit na cancer, was it leukemia? At inamin niya sa interview ni Lucy Cruz Valdez na yun nga, ganun ang pinagdaanan. At maswerte siya at nagkaroon siya ng donor, bone marrow donor na kamag-anak niya. I don't know kung kaya nakaligtas siya at yun, na-appoint na ombudsman. Sabi pa ng kanyang kapatid, Secretary John Vic, na panata daw ni Ombudsman Rimulya na pag nalampasan niya yung pagsubok, yung ganon, lalong nag-umigting ang kanyang commitment na gagawa siya ng tama. Wow naman, salamat naman. Kasi yun ang kailangan natin ngayon, yung public official na gagawa ng tama. So, ganon nga ang pinagdaanan niya. Bakit biglang tumahimik? Kapansin-pansin talaga dahil mahilig siya sa media. Tingnan yung scoop, mahilig siyang mag-scoop. Yung warrant of arrest ni Senator Bato. Wala pang official warrant of arrest, nagsabi na siya. Scoop nga mahilig. Style daw niya yun, naka-scoop siya. So ngayon, wala pa namang official as of now. Ilang buwan na, magtatatlong buwan ata. Tapos si Senator Bato napilitan tuloy nagtago. Although paminsan-minsan
nagpaparamdam din. Nagbigay nga siya ng Christmas, New Year's message eh. So nandyan pa rin siya. Kailang mabuti na lang yung nag-iingat. Kasi baka mamaya matotoo na nandyan na yung warrant of arrest. Mahirap nang maging matulad siya ulit kay Tatay Digong. Although, very clear na ang guidance ng Supreme Court na dapat idadaan sa korte. Kasi ang extradition is a judicial function, not executive. Kaya lang, walang assurance. Baka mamaya another kidnapping ang mangyari. Paglabas ng warrant of arrest, diretso dakip kay Senator Bato at dalhin na siya sa ICC sa The Hague, Netherlands. So, mahirap naman yung mag-wish ka ng masama sa iyong kapwa. Kailang, ito na yung nababasa kong post na baka pag malaman ng taong bayan yung totoong nangyari sa kanya, baka takot sila na matulad siya kay Congressman Acop na pagpanaw ni Congressman Acop, biglaan yun ha, pagpanaw, imbes na makiramay ang taong bayan, lalong natuwa. Grabe, first time in history sa Philippine politics na may pumanaw na kongresista na natuwa ang mga tao at natuwa doon sa birthday wish ni Cara David. So ano ba ito? Gumagana na ba ang tuloy-tuloy ang paggana ng birthday wish ni Cara David? I don't know. Mahirap ngang mag-wish ka ng masama sa iyong kapwa. Kaya lang, for the sake of transparency, pwede ba magsalita na ang Office of the Ombudsman para matigil na ang ganitong spekulasyon? Nasaan? He is a public figure. He is being paid by taxpayers' money. So karapatan ng taong bayan na malaman anong nangyari sa kanya. Nandyan pa ba siya? Mas maganda. Nandyan siya at nasa magandang kalagayan, mas maganda. Basta matigil na sana itong mga spekulasyon kung ano bang nangyari, ano bang totoong kalagayan ng ating ombudsman. Sabi niya, Dear Claire Castro, as the spokesperson of this administration, ikaw ang may kasalanan for BBM's negative ratings because it means you cannot defend him well and you cannot explain his achievements or visions well. Kasalanan mo lahat ito. Ikaw may kasalanan. Hindi si Sara, hindi DDS, hindi ibang tao, hindi rin si BBM. Ikaw. Ikaw. Ikaw ang may kasalanan because you turn people off with your hatefulness. Inapi-api mo si Sara, kaya mataas siya at mababa ratings ni BBM. Mali lahat ng strategy mo. Nadamay lahat sa vibes mo. Ikaw si Clara Castro, si Sara ay si Mara. Sara Clara. Yan, inapi-api mo. Mara Clara. Kaya ikaw ang may kasalanan. Lahat ng negative ratings dahil sa iyo. I hope you know that. Sana alam mo yan. Sana ma-realize yan ng boss mo. Okay. Ano sa tingin nyo? Kasalanan ba lahat ni Auntie Claire itong pagbulusok ng ratings ni PBBM na tinaguri ang most unpopular president in our country's history? Midterm pa lang ito Negative 14 ang performance rating. Negative 15 ang trust rating. Net mga kunito
Grabe. Wala pang presidente na nakaabot ng ganyang kababa. Siya lang talaga. So, bakit nagkakaganyan ang Pangulo? To me, kung ako niyang tatanungin, may kasalanan si Claire Castro, kaya lang ang may mas malaking kasalanan ang presidente. Mahirap talagang ibenta ang isang presidente kagaya ni PBBM. Itong ginagawa ni Claire Castro, yan ang overall strategy nila na, kasi nung una wala na may Claire Castro eh. Hanggang na-realize nila na may dapat sasagot sa mga birada kay PBBM, may magdepensa at may mag-atake sa kabila, sa Duterte. So kung sino yung nakaisip ng ganitong i-hire si Claire Castro, mas may makasalanan yun. Kasi kung hindi nila hinire si Claire Castro, baka ngayon vlogger pa rin siya, binabanatan pa rin niya si PBBM. Kaya lang, kung sino yung bright idea na mag-hire tayo, hire natin si Claire Castro, pumayag naman ang presidente, ayun, nakatulong sa pagbulusok sa ratings. Agree ako dito sa sinasabi na ni Kipicho na maraming na turn off, hindi lang mga DDS kundi yung mga neutral, yung mga nag-iisip na they do not consider themselves Duterte or Marcos, kaya lang nagmamasid. Pagpakinggan mo talaga ang sagot ni Claire Castro, mata-turn off ka. Diyan siya may kasalanan. Kaya lang, ang produkto, ang number one, hindi masyado yung salesman. Si Claire Castro parang salesman lang siya, saleswoman. Kaya lang produkto mismo, ang produkto si PBBM. Mahirap. Salita ng salitang Pangulo, taliwas naman ang nangyayari on the ground. Sabi niya, may makukulong bago mag-Christmas. Wala namang nakulong. Mahiya naman kayo, sabi niya sa kanyang sona. Ano ngayon ang nakakaya? Cabral Files. Nako, pati First Lady kasama doon sa budget insertion. Kahit anong galing ng spokesperson mo kung gano'n nangyayari. Anak mo tinaguri ang pork barrel king, ay talagang mata-turn off ang taong bayan. Kaya galit na ngayon ang taong bayan sa administrasyong ito. I don't know kung paano pa sila makakabawi. Although sinasabi ni Auntie Claire na hindi daw apektado ang Pangulo sa lagapak na ratings niya, trabaho lang daw siya, trabaho. Kaya lang, I do not believe it so. Pakitang tao lang yun na parang, okay lang, I'm still the president, I don't care, mababaw hindi ang rating ko. Sa totoo lang, kabadong-kabado sila. The president, kung makita nyo, reporting palagi, kung ano-ano na lang nire-report, pati pag-utang sa calamity loan, pati LTO, kahit baka mamaya pati weather, sama ng panahon, ire-report na niya kasi gusto niyang ipakita sa taong bayan na he is doing something good for the country para lang mapataas ang kanyang ratings. Kaya lang, baliktad ang nangyari. Sa sobrang effort niya na pataasin ang rating niya, and by the way, kaya kinuha nila si Claire Castro para hopefully mapataas ang rating ng Pangulo. Kaya lang, wala pa rin eh. Kasi ang kinuha nila palingkera eh. Pati, to a point na pati si dating ES Bersamin, nagalit na rin na huwag kang maging ganyan. Keep your mouth shut, palingkera ka. Nagalit si dating ES Bersamin kay Claire Castro dahil iba talaga ang style. But anyway, kung anong gusto ng Pangulo, matutupad, kaya nandyan pa rin si Claire Castro. Magpasalamat tayo kay tayong mga DDS
pasalamat tayo kay Claire Castro. Idalangin natin na huwag siyang tanggalin sa pwesto. Kailangan natin siya para maligaya ang lahat dahil nakakalungkot pag wala siya, hindi na natin naririnig ang kanyang mga pagsasalita.